So, pupunta kami ngayon sa kabayanan ng lugar na to, doon sa pinakabayan ng Mexico or Mexico. Pupunta kami ngayon, bayan yon. Parang Carmen del Pierre ang pangalan eh. So, pupunta kami sa bayan. So, inabili ng anak ko. Huwag namin magpakaporma-porma, huwag kayo magpakaporma-porma na eh, sabi ng anak ko. Para safe tayo, huwag daw kami mag-show off ng damit, sapatos, o kung ano namang mga display na mamahain. Huwag daw. Sabi ng anak ko, umihi na raw kami na maigi dito. Kasi daw, pag gumamit ka ng banyo dun sa may pinakabahay nila or pinakataon, 8 pesos daw. 8 Mexican pesos. Ang katumbas noon, 24 pesos sa pera natin. 24 pesos para lang makapag-washroom. So, ang lola nyo, inilabas ko na lahat ng hihi ko. Yung lahat ng pwede ko ilabas, inilabas ko na. Para wag ako magbayad ng 24 pesos. So, pupunta kami ng bayan ngayon. At, naku po, ayun, nagtitingin na naman yung mga anak ko. Si mami, nagbablog na naman, sabi sa akin. ¿Puedo esperar ahí? There's taxi stations nearby or no? Oh, yeah, okay, va. Sí. Yo puedo regresar a ustedes. Okay. ¿Se habla español? Pero un poquito, un poquito. ¿De dónde son ustedes? Where are you from? Philippines. Philippines. Philippine, Pero de Canada. ahí, Canada, ¿no? We're visiting. So Vive- we went from vive en Philippines, Canadá. Canada. We have relatives. Then we're going. So, papunta tayo ng bayan nito. May mga nagbibenta rin pa rin sila sa mga gilid ng daan. So, nasa bayan tayo. Ayan o. Yan, nasa kabayanan tayo ng Carmen del Pierre. Mali ako nagkakamali ha. Hirap biglasin at saka tandaan eh. So, nakalabas na tayo ng Walmart. So, ewan ko kung saan papupunta tong anak ko. Eh, hindi pwedeng hindi ko naman samahan. Nag-aalala ako. Hindi ko sila mapapayagan pupunta dito sa bayan ng Mexico na silang dalawa lang, no? Kahit wala na akong malakaran. Nagagalit pa sila, binabantayan ko sila. Ginugwardyahan ko talaga sila kung saan mapunta. Pupunta ng banyo, nandun ng nanay. Pagpunta dito, nandun ng nanay.
Wala na nga ako nagagawa para sa sarili ko. Binabantayan ko lang sila. Nagagalit pa sila pag binabantayan ko. Para daw ako security. Eh, siyempre, may chiko to ah. Hindi ito ano. Wala kami sa Canada. Kasi sa Canada, gawin nilang gusto nilang gawin. Magpunta sila kung saan. Hindi ko sila babawalan. Pero kung nasa ibang bansa kami ganito, nasa Mexico, ay naku, magalit na sila sa akin. Talagang babantayan ko sila. Guwagwardyahan ko. Nagmana yata ako sa nanay ko. Nanay ko ganun eh. Gwardyado kami nung bata kami eh. Which is tama lang naman. Ayun, may dagat doon. Nasa bayan tayo. So ito pala ang Mexico or Mexico. Ang Carmen, Playa del Carmen. Playa del Carmen. Tawag pala dito sa town na to, Playa del Carmen. Cancun ako ng Cancun, nasa Playa del Carmen pala kami. Malapit na malapit siya sa Cancun, Mexico. Alam mo, yabang-yabang ko pa naman. Cancun ako ng Cancun, nasa Playa del Carmen pala kami. Oh, the same area naman daw. Halos Cancun na rin, kaya lang nasa dulo kami ng Cancun daw. Ayun, hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko ngayon tuloy. Pero importante, nasa Mexico tayo or Mexico. Yan. Daming mga turista, yung mga nakanya, no? Halos turista yung mga yan. Sa iba-ibang, mula sa iba-ibang bansa. Halos turista yung mga yan. Ayun, siguro yun yung mga hotel. Ayun, ang daming hotel, oh. Iba-ibang klase ng hotel. Ayun pa, oh, mga hotel din yun doon. O, kumusta na kayo itong naliligo namin kasama? Talaga nag-dive ka agad. Ayan. Pumunta kami dito. Ayan, mamimili daw sila. Ano nung kayong tindahan tong grocery? Maliit lang na grocery store. Dito mamimili kami. Ayan, oh, parang siyang 7-Eleven sa Pilipinas. So. Ayan. Alam mo, nasa Mexico pa rin tayo. Ayan, oh. Tingnan nyo yung presyo ng ano nila. Ice cream ito. 150 Philippine pesos ang ganito. Tapos yung ganito nila 105 Philippine pesos. Yung ganito nila 61 pesos. Yung ganito nila 105 pesos. Ayan. Tapos ito 60 pesos yung mga ganyan. Sa Philippine peso na to 60 Philippine peso. 60 Philippine peso. Tapos ito 96 Philippine peso. Ito 93 Philippine pesos. 60 Philippine peso. Yan ang presyo ng mga ano nila. Ayan, o. So parang ano to, 7-Eleven sa Mexico. Sa Philippines, katumbas nito ng mga 7-Eleven or convenience store sa atin sa Pilipinas. Ayan, meron din silang mga chichirya. Ayan, nasa town tayo ng Mexico. Akalain mo bang makakarating ako ng Mexico o Mexico?
Ayun, may tequila sila dyan, oh. Tignan natin yung mga tequila nila dito. Ang dami. So, nandito pa rin tayo sa bayan ng Playa del Carmen. Nandito pa rin tayo sa bayan ng Playa del Carmen. Ito pala yung palitan ng pera dito sa Mexico. Ayan. So, ang palit ng pera namin, 11.50 Mexican dollar kada 1 Canadian dollar. So nagpapalit kami ng 100. Nagpapalit kami ng 100 Canadian dollar dito sa palitan nila ng pera dito sa Mexico. Mga kabayan, ang init. Ang init, sobrang init. Pinagpapawisan na ako. Grabe. So ganito pala yung mga bayan sa Mexico or Mexico. Ayan. Ganyan po siya, ayan. Mga bayan ito, mga town. Ayan. Parang nasa Pilipinas ka lang, oh. Mga kabayan. Parang walang traffic light yung mga ano nila. Yung mga cross street nila, yung mga ano, cross intersection. Wala akong nakikitang traffic light. Kaya nakakatakot tumawid. Ayun. Ayun, ayun yung munisipyo nila. Ayan. Ayun. Ayan ang munisipyo nila dito sa Mexico or Mexico. Ganyan pala yung mga munisipyo nila. Pangalan ay Palacio Municipal. Palacio Municipal. Ayan eh. Ganyan pala itsura ng mga munisipyo nila dito. Itong anak kong panganay na to, tuwing nakakasama ko to sa mga lakaran o pasyalan, pag may hinahanap siyang store, meron siyang bibilhin, hindi naman ganun ka-importante. Nasa dulo-dulo, pinakadulo yata ng pinakadulo ng lugar na pwede mong puntahan. Ilang kanto na yung dinaanan namin, ilang kilometro na yata. Sumasakit na yung tuhod ko, hindi pa rin niya makita yung pinagbibilhan niya. Tapos wala namang kakwenta-kwenta yung bibilhin niya. Itong anak ko naman, itong panganay, kahit na nagre-reklamo ko, sasamahan at sasamahan ko, nag-aalala ko bilang nanay. Imagine, Mexico to, Mexico. Nasa Mexico siya. Delikado tong lugar na to, hindi naman kamukha sa Canada o sa ano, medyo safe pa, di ba? So hindi ko sila mahahayaan talagang sinasama pa yung kapatid niyang babae. Eh hindi ko talaga maatim na sila lang. Kahit may lakad ako, ikakancel ko, samahan ko lang sila. Kasi bilang nanay, talagang hindi ko sila mapabayaan na mas nag-aalala ko kung hindi ko sila kasama. At least kung nasama sila, nandun ako. Alam ko nangyayari sa kanila, kasama nila ako. Kasi sa namamatay ko sa kakaisip. Ayan o. Nasa lupalop na kami ng Mexico. Hindi ko alam kung anong lugar na itong pinasukan namin. Ayan. Hindi pa rin niya makita yung hinahanap niya. Hindi ko alam kung anong hinahanap niya. Talagang hindi ko sila maiwanan. Hindi ko sila mapapayagan, sila lang ang pupunta. Sasama pa niya yung kapatid niya. Ay, nakasunod pa kami ng tatay niya. Uy, ang gaganda ng mga binibenta nila, oh. Ay, mga pang ano, parang bracelet. Maganda, oh. Ang gaganda ng mga bracelet. Ah, dawan, oh. Magkano yan? Ha? Bumili ka ng isa pa? Bigyan ko na lang sa asa. So, pauwi na kami ngayon. Parang nasa Maynila ka lang pala.
sila talaga, oh. Mahilig sila sa mga ganyan, no. Yung ganyan, no. Yung mga design na ganyan. Mga bus nila, oh. So, bumili tayo ng alak kanina sa sa Walmart, pakabol dun sa aside pa sa grocery. Ang halaga ng alak ay itong dalawang ito, pareho siyang nakasila, 800 Mexican money. Halos 800 na siya, kurang na lang siyang 2 ata kung 3 para maging 800 siya. Sabihin na natin 800 Mexican, so sa Canadian dollar ay sa Philippine peso, sa Philippine, i-convert natin siya sa Canadian dollar, $60 siya. Sa Philippine peso, siya, 2,400 Philippine peso ang dalawang alak na to. Ngayon, dito pala sa Mexico, pumunta kami sa Playa del Carmen, yun ang name ng town. Dito pala sa Mexico, which is ang area parang maraming turista doon, siguro kaya mahal. Yung Walmart doon, nung binili namin to, yung alak nila actually kasama sa groceries. Naka-display kasama ng mga grocery yung alak nila. Regular grocery nandun lang. Pero ang nakakaano lang doon, yung pinakamahal nilang alak which is ito sa Mexican money nila, dapat 699 pesos, almost na siya. Mexican pesos 699 Mexican pesos. So halos na siya, sa pera natin, bali nag-sale siya 550 na lang yata kung 500 Mexican money. So yung palang halagang yon, i-multiply yon ng 3. So 550 times 3, nasa 1,700 pesos siya. Pag pala medyo mahal na yung alak nila, yung 1,700 pesos na yon, at saka yung mga 1,000 pesos sa pera natin, Philippine peso, hindi na pala naka-display sa estante nila sa main grocery store nila. Nandun na sa may customer service nila nakatago. So naka-display yung kahon lang. Ngayon yung kahon na yun, dadalhin mo, pagkabayad mo, babayaran mo sa kahera, di ba? Pupunta ka pa doon sa customer service para lang i-claim mo yung laman. Kahon lang yung dala mo. Ito nga, binigay yung laman. Ganun pala sila. Yung mga murang alak nila, naka-display, itong kagaya ito, naka-display doon sa pinaka-main grocery lang nila. So, kahit sino, accessible sa lahat ng customer, pwedeng kuhanin, pwedeng bumili. Pero ito, siya, nakatago, kahon lang ang naka-display pag pala medyo mahal. Ganun sila. Yun ang unang napansin ko, yung kakaiba. Kasi sa Canada, hindi ganun Pag alak, hindi talaga siya kasama sa groceries. Meron siyang special aisle pag alak, meron siyang sariling store. Bawal ipaghaluin yung mga grocery items sa mga alak. Bawal na bawal dito sa Canada. Mas kailangan kasi yung meron silang age restriction. Yung alak nila sa Canada hindi accessible sa mga 18 and under. So yung under 18 pala, under 18 years old hindi accessible, kailangan pa ng ID. So hindi sila nagdi-display ng mga alak kahit sa grocery store. Naka-separate yung mga liquor store dito sa Canada. Sa pag napansin ko nung sumakay kami ng taxi. Ang taxi pala dito sa Mexico, hindi sila gumagamit ng metro. Usually ang taxi pala nila parang tawaran kayo, parang presyuhan pala. Nasa sayo kung gusto mong tumawad or pumayag sila. Pero usually presyuhan sila. Kasi nung papunta kami ng town na yun, same lang yung layo Nung pumunta kami ng town na yun, ang siningil sa amin 405 Mexican money. 15 minutes na yung, almost wala mang 15 minutes. Siguro mga 10 minutes lang mahigit yung biyahe. Na siya, nagbayad na kami ng 405 Mexican pesos. Nagpresyo sila, hindi sila gumagamit ng mga metro sa mga taxi. Tapos, nung pabalik na kami dito sa lugar, dito sa hotel, which is just the same, same lang yung layo, eksaktong-eksakto. Kasi pareho lang yung binabaan namin at saka sinakayan. Alam niyo kung magkano presyo nila. Nagpresyo na naman ulit sila, 450 Mexican pesos. So, mas mahal siya ng 45 Mexican money this time. Ibig sabihin, mas mahal silang mag-charge. Ibig sabihin, yung presyo nila, depende doon sa makukuha mong taxi driver, hindi pare-pareho. Hindi sila nagme-metro. Tapos, meron pa akong mga kakilala, kaibigan na taga-Mexico. So, sinasabihan ako na ang taxi daw dito sa Mexico ay talagang mahal silang mag-charge. Super mahal daw.
Yun ang sabi sa akin. Wala ka namang magagawa, kailangan sumakay ka, di ba? Pero ano naman, parang safe naman sumakay actually. Tapos yung grocery ko, iba-iba, konti lang bumili. Ayan lang binili ko, dilis at saka souvenir yan, 4 na klaseng souvenir. Tsaka yung sapatos na pang swimming ng asawa ko, inabot kami ng 3,000 piso sa pera natin. Sa Philippine peso na yun, 3,000. Medyo okay na rin yun, hindi na ganun kasama, medyo mura na rin. Tignan nga natin kung meron silang tax. Meron din silang tax. Ang tax nila parang 11.5%. Parang VAT din, mataas lang sila. Di ba sa atin, nang alam ko, ang value added tax sa Philippines, 10%, di ba, ng binili mo. Sa kanila naman, 11.5% yung tax nila. Meron din silang tax. Tapos, sa amin naman, doon sa probinsya namin, Manitoba, ang tax namin 12% naman. Yun. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo pong kalimutang i-like at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Salamat!